Sleep paralysis. Tulong. Tulong. Nangyari ito sa akin nitong nakaraan lang. Hindi na ako makahinga at hindi makagalaw. Pero nalabanan ko dahil aware ako na sleep paralysis ito. Pero natakot ako sa kamay na nakita ko. Ranasan ko na ang mga sleep paralysis dati. Pero walang mga anino katulad ng sinasabi sa mga YouTube videos. Pero ngayon, ikukwento ko ang mga panaginip na nagkatotoo. Panaginip. Tulong. Dora. Baha ng dugo. Hindi ko ito malilimutan. Nakita kong pinsan ko na binugbog, hinampas ng bote hanggang bumaha ng dugo. Pero hindi ko nakita kung sinong may gawa. Makalipas ng isang araw, nangyari ang napaginipan ko. Nabalitaan ko na ang pinsan kong si Aldo ay nadala sa ospital. Dinala siya dahil duguan ng ulo, pinokpok ng bote at ang may gawa, ang kapatid niya. Nag-inuman ng malasing, nag-away-away. Pero sa ngayon, maayos na ang kalagayan niya. Pero hindi ko akalain na magkakatotoo ang napaginipan ko. Kamay ni Sir. Grade 9 ako nang mamatay ang aming guro sa Filipino, si Sir Maki. Hindi niya natapos ang kanyang takbuhin at nakapagturo lamang siya ng isang quarter. Balitang balita ang nangyari sa kanya sa buong paaralan namin. Isang gabi, napaginipan ko siya habang nakaupo ako sa gitna ng daan. Maliwanag ang dulo ng kalsada. May nakita kong isang lalaki. Hindi ko maninag kung sino dahil madilim hanggang sa magliwanag at nakita ko si Sir Maki. Dahan-dahang binuksan niya ang kanyang palad. Nakatapat sa akin. Bala ko sana hawakan ang kamay niya. Kaso, hindi ko ginawa at nagising na lang ako bigla. Mabuti na lang, hindi ko linagay ang palad ko sa palad niya dahil sabi ng iba, kapag ginawa mo iyon, susunduin ka niya na. Pero ang tanong, bakit siya? Hindi ko naman siya ka-close na teacher. Meron ba itong kaugnayan
sa pagiging guro ko sa Filipino ngayon? Barilat bala. Napaginipan ko ito noong grade 9 kami, mga buwan ng Marso. Parang lumilindol ang oras na iyon. Nagkakagulo kami sa loob ng classroom hanggang sa may dumating na mga lalaki na parang mga sundalo. May hawak silang mga baril. Pinagbabaril ang mga paligid. Hanggang sa babarilin ng guro namin, umarang ako na parang nangyayari sa pelikula at ako ang nabaril. Matapos ko mapaginipan iyon, mga ilang araw, biglang naging online class ang klase dahil sa pandemic. Sa tingin ko, ang napaginipan ko ay senyales na mawawala ang face-to-face class dahil sa nangyaring paglusob at ang lumusob ay virus. A-B-A-O-N-G Kabao. Matapos ang araw ng aming research defense, nung grade 11 kami, na-stroke ang tito ko dahil nabagok daw ang ulo habang nagiinuman. Walang eksaktong detalyadong salaysay ang ibinigay ng mga kainuman niya. 1 linggo siyang nakaratay. Miyerkules, napaginipan ko na may ililibing at siya yun. Hindi ko ito kinuwento sa mga kamag-anak ko, pero pagdating ng Biyernes, nalaman namin na wala na siya. Sobrang bilis ng pangyayari na parang isang panaginip. Butuhan, butuhan, butuhan. Butuhan, butuhan, butuhan. Noong grade 6 ako, napaginipan ko na may election. May puting sasakyan na nagkakampaign at bumibili ako sa bigasan. Ililibing daw si Lola. Nitong 2nd year ako sa kolehiyo, napaginipan ko na umiiyak si Mama dahil may sakit daw si Lola. Nahawa ko kay Mama, wika ko. Hanggang sa hingal na hingal akong nagising at nakita ko na wala sa tabi ko si Mama dahil nasa bahay ni Lola dahil may sakit siya. 1 buwan siyang nakaratay at naka-oxygen hanggang sa dumating ang buwan ng Mayo, buwan ng eleksyon, nawala siya. Masakit lang dahil minsan ko lang siya nadalaw dahil puro ako aral. Akala ko simpleng oxygen lang ang tinutukoy sa kanya. Mahigit 1 buwan kaming natutulog at nangangamba kung anong mangyayari sa kanya. At habang nakaburol si Lola, binabantayan ko siya habang nagre-review. Ang sama ko, di ba? May choice ako, pero wala eh. Final exam week yun eh. Kaya, sorry Lola. Sana nakapulot kayo ng aral dahil ang buhay, mabilis lang yan. Parang isang panaginip.